What's up guys? Lalong-lalo na sa mga future criminologists. Welcome back sa munting channel ko, Crim 8. Ang topic natin ngayon ay spurious children and sexual disorders for male and female. Okay? Paalala po, hindi po ako isang doktor at hindi rin ako isang eksperto sa larangan ng medisina. Ang sa akin lamang po ay review, kaunting paliwanag, kaunting kalaman for criminologist licensure examination. Okay, kung bago ka pa lang sa channel ko, no, Crim 8, baka pwedeng makahingi sa'yo ng isang subscribe, like, pakikalimbang na rin ng bell icon para updated ka sa mga video na i-upload ko. Okay? Magsimula na tayo. Spurious children, okay? Illegitimate who are not natural. Pag sinabing spurious children, illegitimate child or children. Ito po yan, no? Okay, yung apat na yan. Adulterous children, conceived in an act of adultery or concubinage. Ibig sabihin po, yung bata or mga bata ay product ng adultery or concubinage, pakiki-apid. Okay, halimbawa po, si Mrs. at si Mr. ay kasal na. Okay, legally married. Okay, pwedeng si Mrs. or si Mr. ay nakipagtalik sa ibang lalaki or ibang babae na hindi nila asawa at ito ay nagbunga. Okay, yung bunga, yung bata, ang tawag doon ay adulterous children. Kung sa layman's term pa, no, anak sa labas. Okay, next, sacrilegious children. Children born of parents who have been ordained in sacris. Okay, madali lang po itong sacrilegious children. Pag sinabing sacrilegious children, diba, religion, yung bata po ay anak ng pare o ng isang madre, di ba? Sa pagiging pare at madre, bawal ka magkaanak, bawal din mag-asawa. Kasi nga, devoted na yung buhay mo para sa Diyos. Okay? Incestuous children, children born by parents who are blood relatives. Ibig sabihin po, yung bata o yung mga bata, yung mga magulang nito ay magkadugo. Okay, pwedeng magnanay, magtatay, magkapatid, magpinsan, magate, magkuya. Okay, pero sa pagkakaalam ko may mga ibang bansa na ina-allowed dyan, no, yung magulang ay kahit magkadugo, ina-allowed magpakasal. Ang pagkakaalam ko, kung hindi ako nagkakamali, sa China, ina-allowed dyan, di ba? Kasi bakit mo sila nag-engage sa ganun na magkadugo yung, o pinagkakasal yung magkapatid, magpinsan, para yung yaman nila hindi na kumalat, tsaka yung apelido. Okay? Next, Manseres children. Okay, children conceived by prostitute. Pag sinabing Manseres child or children, ito po yung mga anak ng prostitute. Okay, yung bayaran. Okay, pag sinabing prostitute, a woman or a female who engage in sexual intercourse or other sexual acts in exchange or in consideration of money or other monetary consideration. Okay, mahirap po matukoy kung sino po yung totoong tatay ng bata kasi nga sa nature ng trabaho, 'di ba? Iba-iba yung nagiging sexual partner. Okay? Next, we have sexual disorders. Okay, unahin natin yung sa male. Those affecting males. Okay? Erectile insufficiency. It is a sexual disorder characterized by the inability to achieve or maintain erection for a successful intercourse. Ibig sabihin po ng erectile insufficiency, di ba pag sinabing erectile, tayo, nakatayo. Pag sinabing insufficiency, hindi sapat. Ibig sabihin po, yung lalaki, okay, si Manoy, hindi na nakakatayo. Okay? Next, premature ejaculation. It is the unsatisfactory brief period of sexual stimulation that results to the failure of the female partner to achieve satisfaction. Okay, yung babaeng partner daw ay hindi na satisfied. Bakit? From the word premature ejaculation. Si lalaki ay napakabilis mag-explode. Okay? Mga ilang minuto lang, segundo lang, nag-explode na. Okay? Ang nangyayari, yung kanyang kapartner or yung babae during sexual intercourse or pagtatalik ay hindi satisfied. Next,
retarded ejaculation, its inability to ejaculate during intercourse, resulting to worry between partners. Okay, sa retarded ejaculation naman po, si lalaki hindi na nag-explode or nilalabasan. Okay, next. So, bahay naman tayo. Those affecting females. We have arousal insufficiency or frigidity, a sexual disorder characterized by partial or complete failure to attain the lubrication or swelling response of sexual excitement to female partner. Okay, ibig sabihin po, sa babae naman po, okay, hindi na siya nagwa-water falls. Okay, hindi siya nakakaramdam ng pamamasa sa private part niya during sexual intercourse. Next, orgasmic dysfunction, a sexual disorder characterized by the difficulty achieving orgasm. Okay, sa lalaki, di ba, ang tawag kapag nag-explode ejaculation. Sa babae naman po, orgasm. Okay, si babae, hindi na po siya nag-explode or wala nang lumalabas sa kanyang basa. Okay, during sexual intercourse. Ano naman po ang vaginismus? Pag sinabing vaginismus, the involuntary spasm of the muscles at the entrance to the vagina that prevent the penetration of the male organ. Ito, I think, yung vaginismus, ito para mas madaling tandaan, lockdown. Okay, yung penis po ay hindi makapenetrate sa vagina. Okay, dahil po yung muscle ay naninigas. Okay, is either hindi makapenetrate yung penis or nung nakapenetrate yung penis, nanigas yung muscle ng vagina at hindi na mahila o mahugot. Okay, yung penis. I think very familiar kayo dito sa lockdown na to, no? Kay Mr. J tsaka Miss S. Pero hindi ko nakakompletuhin yung pangalan, baka malibel ako. 'Di ba nga na naging naging trending yan, no? Lockdown daw sila na lockdown. Okay, next, dyspareunia. It is a painful coitus sexual acts in women. Okay, ibig sabihin po ng dyspareunia, yung babae po during sexual intercourse ay nakakaramdam ng sakit kapag nagpe-penetrate si penis sa vagina. Okay, ilan lang po sa mga causes ng dyspareunia ay pelvic inflammatory disease, meron pang hemorrhoids and ovarian cysts, and among others. Okay, ilan lang po yung sa mga causes ng dyspareunia. Okay, siguro guys, tatapusin ko muna yung ating discussion dahil nga limited lang yung ating oras. Sana ay nakapagbahagi ako kahit papano ng kaunting kaalaman. Ingat tayo palagi and God bless.